Hi guys! Welcome back po muli to Moonshot Magodaren channel. Para sa iyo, Leo, sa reading po natin ngayon ay pag-uusapan natin ang maaring maging o naging epekto ng mga nagdaang eclipse nitong nakaraang buwan ng Hunyo at ngayong bagong buwan ng Hulyo 2020. Ang epekto ng isang eclipse sa bawat zodiac signs ay iba-iba. Ito ay mga posibilidad na maaring mangyari, and this could be positive or negative. Pero maaari rin namang hindi lahat ay makaramdam ng epekto nito. Depende na po sa posisyon o degree ng inyong sign sa inyong birth chart in astrology. Ang epekto ng eclipse ay maaari mong maramdaman few weeks or even months after the eclipse. Sa reading natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo yung basic pero importanteng mensahe na maaari mong dapat ay marinig, Leo. Kagaya ng ating nakagawian, gagamitan rin po natin ang ating reading today ng deck of cards using the tarot at oracle cards na nandito kung saan pipili tayo o kukuha tayo ng exact message na maaaring iwan ito para sa'yo. Okay, atin na po itong simulan yung inyong maririnig mula sa aking makikita sa inyong baraha. May or may not resonate with you, Leo, because these are general readings. So, hindi po lahat ay mag-resonate talaga ang mensahe. Okay, at pasensya na rin po sa ilang ingay na inyong maririnig sa paligid. Hindi natin ito patatagalin. Let's start. Okay, Leo, kukuha tayo ng ilang exact message na maaaring ito para sa'yo. Ano po maiwan natin para sa mga Leo? For July 2020 onwards, anong blessings at ganap na maaaring mangyari para sa mga Leo? Okay. Leo. Message. Isa ako message na maaari natin ilan para sa mga Leo. Papatayan ng ilan. Okay. Limited lang. Masyadong matipid. Ito yung lumabas. Knight of Swords reverse. 2 of Wands reverse. 8 of Wands reverse. The 7 of Wands. And the Queen of Cups. Okay, Leo, pasensya sa ilang ingay na iyong maririnig. Again, dahil daytime tayo nag-film ngayon at hindi ko makontrol yung ilang ingay sa paligid. But anyway, Leo, the full moon lunar eclipse in Sagittarius last June 5 falls in your 5th house of creativity, your love life, fun, and pleasure. So basically, pagdating sa usaping pag-ibig, isa sa maaring maapektuhan ng eclipse na ito ay yung mga in a relationship or in dating phase at hindi pa masyadong focus for those who are already married. Maaring kakailanganin yung bumuo ng major decision sa inyong relasyon kung kayo ay mananatili pa or aalis na or lilisanin nyo na ang relasyon ito na meron kayo o di kaya naman ang ilan sa inyo ay may mabuo na desisyon ng magpakasal o lumagay sa tahimik na kung i-relate with the 2 of Wands reverse, isang mensahe na nakikita ko dito para sa Leo ay yung pag-isipan mo ng mabuti, mag-contemplate, reflect, magnilay-nilay bago bumuo ng desisyon. Kasi nabanggit ko nga na maaaring ito ay isang major decision, isang bagay na hindi biro, parang it's now or never. Maaring meron kayong gustong gawin or gusto kayong buuin na something na maaring makapagpabago ng inyong buhay. So, it's either positive or negative. Ano pa man ito, Leo. It's like a yes or no decision na sobrang nakarelate with the 2 of Wands. The 5th house also rules pregnancy. So, maaring mayroong magbuntis or mabuntis this time. Maaring ito ay iyong kapareha o ikaw mismo, Leo, o di kaya isa sa miyembro ng inyong pamilya. Or kung mayroon na kayong anak, ay maaaring pagtuunan nyo ito ng extra time this time, especially pagdating sa kanilang pag-aaral o pinagkakaabalahan. Na kung aking relate with the Queen of Cups,
Ito yung pagiging maalalahanin mo ngayon. Although as a Leo, andito naman yung iyong pag-aalaga sa mga taong nasa paligid mo. Pero parang mas magpo-focus ito ngayong buwan at sa susunod na mga buwan, dahil based sa iyong chart sa astrology, nag-focus ito sa iyong 5th house of love life. So maaring ito ay tungkol sa iyong karelasyon o kapareha. Mas maglalaan ka ng attention dito. Again, maaring yung isipin mo dito ay isang bagay na importante ngayon. Kung mag-stay ka pa at lalaliman ng relasyon or mag-move on na para makapagsimula ng bagong buhay. Okay? Yung pangalawang eclipse last June 21 is a new moon solar eclipse in Cancer. It falls in your 12th house of dreams, intuition, and even secrets. Maaring meron kang bagong matuklasan o meron ka nang natuklasan na matagal mo lang hindi pa alam mula sa isang tao, bagay o sitwasyon. And this could be positive or negative. Dito ay maaaring may mga bagong realizations ka nang nabuo sa iyong isipan at aral kang matututunan at may isip. The fact that this eclipse is in Cancer, Leo, kung ano man ang maramdaman mo about sa isang tao, bagay o sitwasyon, ay sundin mo ito. Okay? Trust your instinct dahil on point yan. With the Queen of Cups, alam mo yan sa iyong sarili kung ano yung tunay na nararamdaman mo. Sobrang on point ang intuition mo ngayon, yung pakiramdam mo. So, huwag mo itong malawalain. Okay? Or some of you, Leo, maaring rin naman ito ay pagdating din sa iyong parte. Maaring mayroon ka pang bagay na hindi handang ibahagi sa ibang tao for now. Again, Leo, trust your intuition. Kung ano yung nasa loob mo, yung damdamin mo ngayon. Okay? At huwag masyadong madaliin ang mga bagay because with the 8 of Wands reverse and the Knight of Swords reverse, timing is everything, Leo. May mga bagay na hindi natin makakontrol. With the Knight of Swords, dito kasi maaring meron kang mga gustong gawin. Actually, baka marami kang idea na gustong simulan, mga bagay na ang dami mong iniisip. Yun yung nakikita ko dito. Pero parang some of you, keep in mind, Leo, that this is a general message at hindi lahat ay makaka-relate. Pero maaaring ang ilan sa inyo ay may gustong bagay na simulan pero hindi alam paano bibigyan ng aksyon or bibigyan nyo ng aksyon, pero somehow, parang hindi naman ito nagkakaroon ng resulta o parang walang nangyayari. Wala kayong nararamdaman na something or wala kayong nakikitang progress. Okay? Again, timing is everything, Leo. Lumabas ito sa yung tarot para marinig mo marahil na huwag madaliin kasi again, baka marami kang gustong gawin. Baka feeling ko marami ka na ginagawa. Marahil ay napapagod ka na. At parang hindi mo alam kung ano unahin mo. Parang ganun ba yung akin nakikita dito. Dito sa dami tumatakbo sa iyong isipan o mga gawain na kinakaharap mo, hindi mo na mamalayan na pagod ka na. Tapos, papasin mo pa na parang walang resulta, walang progress na nangyayari. With this 2 coins, wag kang mag-alala. Dahil ito ay parte ng life. May mga ilang delays ako nakikita dito with the 8 of Wands. So, just go with the flow, Leo. Hindi natin kailangan madali ng mga bagay. Minsan talaga hindi natin makakontrol kung anong pwedeng mangyari sa buhay. Okay? Pagdating sa iyong career or work sector, Leo, you will do well financially. But still, you have to do your part. Work hard. Magtrabaho pero lagyan ito ng balance ng binibigay mo naman yung best mo. Okay? Pero hindi natin kasi this month or in the coming months, maaari tayo makaramdam pa rin ng ilang delays dahil may ilang planetang in retrograde pa rin na makakaapekto o maaaring makaapekto dito sa mga kabagalan na nararamdaman natin. Okay, lahat tayo sa science ay maaaring makaramdam nito.
Okay, balik tayo sa astrology. Since 12th house is also the house of dreams, and the planet Mercury is retrograde until July 12 na maaari mo pa rin maramdaman in the coming days dahil mas malakas actually before and after ang isang planeta na in retrograde. Doon mo mas mararamdaman yun. Alam ko medyo confusing yung mga retrograde na nababanggit ko, pero when a planet is in retrograde, keep in mind na hindi ito nagpa-function ng maayos. At kapag ang planetang Mercury is in retrograde, this is the best time to reflect and to reconnect dito sa iyong goals, sa iyong dreams na aking nababanggit. 8 of Wands, mararamdaman mo na andito pa rin yung delays, na parang pakiramdam mo wala pang resulta na nagaganap na something, pero wag kang matinag doon, mag-continue at lumaban. Okay? Magpatuloy sa ginagawa mo. Ibigay mo pa rin yung best mo. Pero huwag kang ma-disappoint na parang walang nangyayari. Trust the process at magtiwala ka sa iyong sarili na hindi mo pa man maramdaman ang ilang resulta ngayon. Pero, alam mo yun, slowly but surely, at itong ginagawa mo, meron namang progress. Hindi mo pa man ito napapansin ngayon. Pero unti-unti, di ba? Also, this month, Leo, pay attention dito sa ilang panaginip mo mula sa pagtulog. Dahil kasi baka may importanteng mensahe ito na nais ipadala para sa'yo. Okay? With the 7 of Wands, siguro ito rin yung isang reason kung bakit parang ang dami tumatakbo dun sa isip mo ngayon. Ang dami mong gustong gawin or marami kang ginagawa. Parang super present ngayon ng goals mo, yung mga pangarap mo, dreams mo na gusto mong marating. At pakiramdam mo, maaaring mailan kang kakompetensya sa paligid, kaya naman nagpupursige ka at lumalaban ka, which is the best thing you can do for yourself, Leo. Pero minsan, kailangan mo mag-slow down with the Knight of Swords dahil sabi nga nila, life is not a competition. It's a journey, at itong journey na to, ikanya-kanya tayo. Okay? Meron tayong separate journey na kinakaharap ang bawat isa sa atin. Meron kang unique na path sa buhay na hindi mo kailangan makipag-unahan. At huwag kang masyadong ma-overwhelmed dito sa iyong nararamdaman with the Knight of Swords reverse na parang gusto mo agad magkaroon ng resulta or parang wala kang nakikitang resulta dito sa effort mo. Again, makakaramdam ka ng delays. Isang mensahe na nakikita ko dito sa ilang cards mo. Makakaramdam ka ng parang kabagalan. Okay, with the 7 of Wands, isa pang maaari rin naman isang mensahe na gusto iparating ito sa'yo ay yung along the way, in the coming months, may mga changes kang maaaring kaharapin. At itong mga changes na to ay may kasamang mga challenges. Okay, meron kang mga ilang taong makakaharap na maaaring magsilbing kakompetensya. Kumbaga, dito ka naman isusubukin ng tadhana yung iyong lakas kung paano ka bilang isang tao, especially pagdating sa iyong career. Okay? Pero again, hindi mo natin kailangan magmadali. Meron kang sariling path, meron kang sariling way to success. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa iyong sarili, work hard, at magkaroon ng balance. Mas pairalin mo yung emotions mo or yung instinct mo na makakaya mo. Emotionally balanced ka naman kung hindi mo pa man ito ma-realize na yung Leo, or pinaparating sa'yo ng Queen of Cups na maging mapagmatsyag, mas laliman yung connection sa sarili this time, na hindi mo kailangan madaliin, kailangan mo lang mag-chill. Kita mo, parang chill na chill yung nasa picture. So, take one day at a time. Mag-focus ka lang dun sa iyong goals, dun sa iyong dreams na magagawa mo. At mararating mo yung resulta na gusto mo sa huli. Okay, Leo, there's another eclipse last July 5, a full moon lunar eclipse in Capricorn, which triggers your 6th house of service and health. When it comes to health,
Leo, maaring ito ay physical or mental. Planet Mercury, again, sabi ko nga, ay still in retrograde until July 12. Pero maaring pa rin itong maramdaman for the rest of the month is July. At ito ay something na maaaring makadagdag din sa iyo ng ilang isipin or stress na hindi makakatulong sa iyong kalusugan. With the Knight of Swords, maaaring ma-drained yung energy. Sobrang nakarelate din ako because I'm a Leo rising. At with the Knight of Swords, parang pakiramdam ko ang dami kong gustong gawin pero hindi ko alam kung anong unahin. Parang ganon. The best thing na magagawa mo ngayon, Leo, ay yung magplano. Kung kailangan mong magsulat sa isang journal, yung mga ideas mo, isulat mo muna para hindi ka masyado na-overwhelm o hindi tumatakbo lang sa isipan mo itong mga ideya. Dahil sabi ko nga, kung yung nararamdaman mo, on point naman yan. Maganda yung mga ideas mo. Pero, right timing is everything pagdating sa mga bagay. Kung hindi pa ngayon, huwag nating madaliin. At mas lawakan mo sana ang iyong pag-unawa at pasensya this time, Leo. Again, what you can do best right now is to spend time reflecting on your personal goals. Huwag kang papadala dito sa ilang stress na maaari mong maramdaman ngayong buwan, Leo. Okay, ayun. Ayun yung pinaka-message na nakita natin dito. Kuha tayo ng pinaka-exact message na maaaring iwan sa'yo ng oracle cards using the Moonology. Oracle cards. Kuha na tayo ng exact message para sa Leo. Ayan. Lumabas na siya. Prosperity lies ahead. So, napakaganda, Leo. Yung kasaganaan, yung kaunlaran, yung goals, yung dreams, yung mga pangarap na naiisip mo ngayon, ilabas ko na bagyat with your tarot, ay merong something na resulta sa huli. Sabi ko nga, huwag kang patitinag kung masyadong ma-overwhelm dito sa pakiramdam na parang walang resulta right now, or parang ang dami mong gustong mangyari sa buhay mo pero parang hindi mo alam paano bigyan ng aksyon, or hindi mo alam paano sisimulan, or sinisimulan mo na pero parang wala pang resulta. Huwag madali ng ilang bagay dahil kung bibigyan mo lang ito ng sapat na work, kumbaga, at the end of the day, Leo, nasa iyo pa rin kung paano mo bibigyan ng aksyon ng isang bagay. Bigyan mo ng effort, ng focus, at sapat na atensyon, at syempre yung tiwala sa iyong sarili. At ito namang pagtatrabaho mo, pagtsatsaga mo, ay hindi mababalewala. Dahil magkakaroon ito ng resulta sa huli. With this card, prosperity lies ahead. Okay, yung kasaganaan, kaunlaran na ating tinatamasa ng kahit sino po man sa atin, lahat tayo, di ba? Sino man naman ang hindi. So, sana magtiwala sa iyong sarili, Leo, dahil you are still in the process. So, nakikita ko sa iyong card, pagdating sa iyong career, may ilang challenges, competition, at may ilang bagay kang kakaharapin along the way. Pero, prosperity, yung luck, swerte, ay makakamit mo. Isang bagay na maaring maging pabor o sobrang pabor para sa iyo, Leo. Okay? So, huwag ka sanang panghinaan ng loob dahil lahat tayo ay dumadaan sa ups and downs ng buhay. Kapit lang and trust that your journey is being guided, Leo. Okay? Ayun. Ayun yung pinaka-message na nakita natin para sa iyo, Leo. Ay sana ipang maging gabay lamang po itong ating nakita sa iyong baraha. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one.